Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po ninyong lingkod. Ito po, umpisa na po natin ang komento mga katambay. Dagdag ano na naman po ito mga katambay. Dagdag gastusin na naman natin dahil nga bagong Pilipinas. Kaya marami pong nababago talaga sa ating bansa. Ito po, yung katulad po nito, naipasa na po yung dagdag po na 12% sa VAT, mga katambay, dito po sa mga sinatawag na online shopping at marami pang iba. At sa kabila naman po, another pasakit na naman po mga katambay. Lalo yung mga mahal natin sa buhay, bumibiyahe, lalo pagka ang gamit mo eroplano. Di siyempre pupunta po tayo sa airport at kailangan natin sumundo. Lalo kung gagamit tayo ng parking lot. Mga katambay, syempre, napakataas na po sa bagong Pilipinas. 3 doble na po ang itinaas ng parking lot ang babayaran natin mga katambay. Ito po, sa NAIA po ito Unahin po natin itong 12% VAT at pakinggan po natin ang balita mga katambay. Pirmado na bilang batas ang pagpataw ng 12% VAT o buwis sa mga digital service tulad ng online shopping at online videos. Tataas naman kaya ang singil para riyan? Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil mura at iwas abala, napapadalas na ang pag-add to cart ni Patrick sa kanyang paboritong online shopping platform. Ito namang si Mang Ramon, panonood online ang paboritong libangan. 150 pesos kada buwan lang kasi, marami ng pelikula mapagpipilian. Pero paano kaya ang singil sa kanila sa mga online services ngayong papatawan na ito ng buwis? Ang batas para dyan nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa ilalim ng VAT on Digital Services Law na inakda ni na Senadora Pia Cayetano, Senador Win Gatchalian at Congressman Joey Salceda. Papatawan na rin ng 12% value-added tax sa mga digital services provider na nakabase sa labas ng bansa. Bukod sa online streaming at digital goods, kabilang dyan ang mga search engine, online marketplace at cloud service. Paglilinaw ng Pangulo, hindi ito bagong buwis. Matagal na meron ito sa mga local digital o online services. Naglatag lang ng mekanismo para masingil din kung nasa ibang bansa ang kumpanyang online ng negosyo. It is only right that you contribute, whether you are a small tech startup or a global tech giant based halfway around the world. If you are making money here in the Philippines, you are part of our community. Ayon sa isang pag-aaral, kalahati ng internet user sa Pilipinas ang bumibili online, minsan sa isang linggo. Habang 3 sa bawat 10 Pinoy internet user ang nagbabayad sa TV at movie streaming. Halos lahat naman ng Pinoy internet user nanonood ng online video na kahit libre ay pinagkakakitaan dahil sa patalastas. Kaya tinatayang aabot ay 100 bilyong piso ang malilikom ng pamahalaan sa susunod na 5 taon dahil sa batas. This is enough to build 42,000 classrooms, more than 6,000 rural health units, 7,000 kilometers of farm-to-market roads. Libangan ng maraming Pilipino ang mga online, on-demand, audio at video streaming platforms. Sa paglagda ng batas sa nagpapata ng 12% VAT sa mga ito, ano kaya magiging epekto sa ating monthly subscriptions? As to whether magkakaroon ng price increase, it doesn't necessarily follow. It's a business decision by the service providers. So pwedeng magkaroon ng price increase, but again, I think it would be minimal. Hindi naman yan 12% automatically. Well, sa amin po, malaking bagay yun. Kung lalagyan mo ng VAT, dagdag gasusin naman mo yun. Sana nga po, hindi po mataas yung VAT. Lahat na makokolekta na ito ay babalik din naman sa atin in terms of government services and social. O yan, babalik naman daw po, sabi ng bagong Pilipinas, mga katambay. Babalik daw po lahat ng makukuhang taxes po. Ito naman po yung sa airport natin, mga katambay. JP, ano ang dahilan ng private concessionaire? Bakit triple ang itinaas na parking fee sa NAIA? Ella, ang sabi dyan ng San Miguel Corporation na siyang may hawak ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, yung pagtaas ng parking fee ay para ma-discourage yung ibang mga nagpaparada sa parking spaces ng NAIA. Meron umano kasing ibang mga sasakyan na wala namang ihahatid sa airport pero sa NAIA nagpa-parking, kagaya ng ibang mga nagtatrabaho sa mga kalapit na establishmento. At simula nga kahapon, October 1, epektibo na yung pagbabago sa parking rate sa NAIA.
Ang kapansin-pansin dito ay yung pagtaas ng bayad sa overnight parking fee. Sa mga sasakyan mula sa dating 300 pesos, naging 1,200 pesos Wow. na ito. Habang sa mga motorsiklo naman ay 480 pesos at 2,400 pesos sa mga bus. Bukod pa yan doon sa naging increase sa mga regular rates sa parking. Iginiit din ng NNIC na aprobado ng gobyerno ang bagong parking rate. Hindi umano layunin nito na kumita, kundi para lang mas ma-utilize ang parking spaces ng mga pasahero ng paliparan. Samantala, Ella, ang ilang passenger welfare advocate group ay tinutulan itong ipinatupad na pagtaas ng parking rate sa NAIA. Tinawag ng National Center for Commuter Safety and Protection na unacceptable ang parking rate. Habang ang Grabe, no? Grabe. Pag gumamit po tayo ng parking, grabe ka mataas, ano? 3 doble. Lalo kung meron ka pong iintayin na kamag-anak, mahal sa buhay. Siyempre, magpa-parking ka muna. Ganun po katindi ang ipinataw. Iba po kasi talaga mga katambay pagka ang isang businesses at katulad po ng airport ay naging pribado. Siyempre po, pag pribado na yan, negosyo na po yan kikita po kailangan. Yung mga sinasabing oligarko, di po ba? Naging private na po kasi ang operation po ng airport po natin ngayon, di po ba? Kaya talaga pong darating po yan mga katambay. At marami pa pong pagtaas ang mangyayari po sa ating airport. At yan po, siyempre po, tayong mga Pilipino ang magsasaper dyan. Hindi naman po yung mga nasa gobyerno at yung mga oligarko o yung mga itong San Miguel. Yan po, puro kita po yan, puro kabig. Di ba? Kaya ang hirap po mga katambay, ang hirap ng pinagdadaanan natin na lahat po na lang ay tumataas na lang sa ating bansa. Katulad po nito, umpisahan po natin ito. Yung VAT. Ito po meron na po itong buwis, mga katambay. Pero itinaas pa nila. Ginawa pa nilang 12%. Itong mga sa online na shopping. At syempre, yung mga mahilig po dyan, lalo sa mga nanonood po ng mga Netflix. Di ba? At talagang kailangan po magbuwis na tayo. At tataas po yan, mga katambay. Sigurado po yon. Tataas po ang mga produkto, lalo po yung mga mahilig bumili. Mga shopping sa online. Di ba? At marami pa na itatax na po ang gobyerno. Kasi alam naman natin, ang bagong Pilipinas, napakarami pong programa di umano sa ating bansa. Nakikita naman po natin, flood control pa lang. 5,500. Kailangan po ng malaking pondo ang bansa, ang gobyerno. Kailangan po nilang lumikom na mga taxes. Katulad po nito. Dahil kilala po ang secretary po na si Mr. Bat. Di ba? Si Secretary Recto. Siya po ang talagang utak din po nito. At kasama rin po ang mga sinasabing senador na nagpasa o nagpanukala ng batas, di ba? Si Gatchalian at si Pia Cayetano, mga katambay. At si Salceda sa Congress, sa Kamara. Matitindi po. Talagang puro kailangan pahirapan at talagang patawa ng mga taxes ang ating mga kababayan, tayong mga Pilipino. Pero pagdating naman po sa mga sinasabi serbisyo at pangangailangan natin ay hindi po nila natutugunan, mga katambay. Hirap na hirap po sila ibigay sa atin, mga Pilipino. Lalo po ang sinasabing yung pangangailangan natin na napakataas na. Yung cost of living natin sa ating bansa ay napakataas. Di ba? Mabilihin. Di ba? Kuryente, tubig. Tapos yan, sumabay na naman ang airport. Mga katambay, parking pa lang yan. At ito. At ano pa kaya ang susunod pa nila, mga katambay? Ano pa kaya ang gagawa nila ng mga taxes para pagkunan ng mga kita na magagamit po nila, mga katambay? Magagamit ng mga politiko na maging pondo raw at pinagmamalaki ng Pangulo, mga katambay. Marami eskwelahan daw ang magagawa. Mga karsada dito po sa mga taxes na makukolekta po nila, mga katambay, ng gobyerno. Pero sa kabila nun, natutuklasan po natin ang malalaking korupsyon.
Pagka po yan ginagawa na pong pondo at inaayos na po ng institusyon ng Kamara, mga katambay. Nakakalungkot lang. Dagdag, pasanin na naman po ni Juan de la Cruz, mga katambay. At sa tingin po ni Kamanong, talagang mukhang dadaanin po tayo sa mga ganito po. Marami pa po tayong ma-encounter. Marami pang darating sa atin na talagang pasan-pasan po natin, mga katambay. Nakakalungkot lang. Ito po, VAT na naman. Alam naman natin, mas nakakatipid tayo ng konti, di ba? At nagtatax na rin po itong mga ito. Itong mayayaman na ito. Lalo po yung may-ari ng mga negosyo sa online. At ang isa pa, pagka ginawa po nila yan, tataas na rin po siyempre, mga katambay. Tataas na rin ang magiging mga ibinebenta po nila dyan. Di po ba? At nakakalungkot lang, mga katambay. Talagang hahanap at hahanap para makakuha ng maraming kwarta. At talagang ang pinahihirapan ni taong bayan. Nakakalungkot lang. At pati ang airport natin, mga katambay. Pati ang airport. Ano pa kaya ang magiging private, mga katambay? Lahat po halos private na . Di ba? Hindi nyo pa napapansin? Lahat na. Yung karsadahan natin, iba na may-ari. Oligarko na. Halos oligarko na may-ari ng mga karsada natin, mga highway natin, di ba? Mula south and north. Ano pa? Ang katubigan natin. Halos gobyerno, taong bayan na nagpapagawa. Pero ngayon, ang mga may-ari na, mga oligarko na, mayayaman na. Di ba? Pati ang ating kuryente, private na rin. Kaya napakahirap po ng dinadanas natin. Dahil puro negosyante na po ang may hawak ng ating bansa. Katulad ng airport. San Miguel na may hawak, mga katambay. Yung ating Petron, matagal nang nawala. Iba na rin po. Di ba? Wala na rin sa atin. Halos lahat wala na sa atin, mga katambay. Wala na halos sa asset na pinagkukunan po talaga ang gobyerno. Puro nakukuha na po ng mga oligarko, ng mayayaman, mga katambay. Di ba? Pati mga dam siguro, kanila na rin . Mga dam, kasi tubig. Halos, nagtatax na lang po sila. Wala na po tayong asset, halos, mga katambay. Mas maganda po yata, pati po Malacanang ay ibenta na rin sa mga oligarko. Malacanang, Kongreso at Senado, ipagbebenta na po yan, mga katambay. Dahil sanay na sanay po ang mga nanunungkulan sa atin na tanggalin at i-give up ang mga pag-aari ng gobyerno, mga katambay. At binibigay po sa mga oligarko. Di ba? Tapos saka tayo papatawan ng isang damukal na taxes. Di ba? Doon naman tayo titirahin at papatayin sa mga taxes. Katulad niyan, napakatagal na panahon na hindi naging triple. Hindi naging triple ang parking fee sa airport. Napakatagal na panahon. Pero nung mahawakan po ng mga oligarko, ng mayayaman, katulad po ng kumpanya na San Miguel, 3 doble agad, mga katambay, ay tinaas. Nakakalungkot. Kaya dapat po, wag na tayong magtira. Di po ba, mga katambay? Pati ang Malacanang, pahawakan na po natin, ibenta na rin natin, hawakan na rin ng mga oligarko, pati ang institusyon ng Senado at ng Kongreso, nang marami po kayong maging kwarta. Kwartahin nyo na rin po ang Malacanang, ang Kongreso at Senado, para po lahat kayo'y masaya. Masaya po kahit maraming pinagkukunan ng kwarta. Di ba? Halos wala ng pag-aari ang Pilipinas, mga katambay. Puro oligarko na ang may-ari. Nang napakalalaking importante sana ang may-ari ay gobyerno. Di ba? Hindi katulad ng ibang bansa. Katulad ng Estados Unidos na iniidolo natin ang Amerika. Halos kanila po lahat ang asset. Di ba? Ang kuryente sa gobyerno. Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Ang tubig sa gobyerno sa Amerika, ang may-ari gobyerno. Ang mga karsada, halos ang may-ari gobyerno. Dahil pinakakakitaan ito. Lalo-lalo ang airport, mga tambay. Gobyerno ang may-ari. Dahil pinagkakakitaan po ito ng malaki at nakapagbibigay po ng trabaho. Ito po, mga katambay. Pero sa atin, halos lahat.
Puro pribado na. 3 na lang yata ang hindi pribado sa ating bansa. Yung sinasabi ni Kamanong, mga tambay. Yung Malacanang, yung Kongreso at Senado, yan na lang yata ang hindi napipribado. Dapat mga pribado na rin po yan. Maging pribado na rin po yan, mga tambay. Maging private na yan. Nang magkaalaman na, mga tambay. At ibenta na rin po ang mga dagat sa atin, sa mga oligarko. Dagat, ibenta na rin. Di ba? Pati mga bulkan, bundok, ibenta na. Itong mga nanunungkulan sa ating bansa, itong mga politiko natin ay maging masaya na. Ibenta na nila lahat. Di ba? Nakakaano lang po. Nakakalungkot lang ginagawa sa atin ng gobyerno. Tapos, pagdating naman na nahawakan ng mga mayayaman, mga oligarko, ang pag-aari ng gobyerno, ang pahihirapan naman tayong mga Pilipino. Tayong mahihirap ang pahihirapan. Dahil napakadali nilang patawan tayo ng mga buwis. Doon tayo dadaanin sa mga buwis, isang damukal na buwis. Pero ang kinikita naman natin, kakarampot. Nakakalungkot, mga katambay. Kaya nga, susunod na yan. Yung mga vlogger, yan, magbubuwis na rin kayo na mas malaki ngayon. Dadagdagan yan, baka darating ang panahon. Dadagdagan pa ang mga buwis ng mga vlogger sa Pilipinas, mga katambay, sa ating bansa. At lahat ng gumagamit na ng online, digital, mga katambay, pati kayo, pati tayo lahat, ay ibubuwisan na rin po ng bagong Pilipinas. Dahil kailangan nila ng pondo, ng pera. Nakita nyo naman po, 2 taon, napakarami nilang proyekto pinakita sa atin. Yung 5,500 pa lang. Napakaraming proyekto po. Yung flood control, ramdam natin. Kaya kailangan po talaga ng pera. Gumawa po ng pera, taxes, ang ating gobyerno. Ayan, no? Pati ang airport, pati ang parking lot, kailangan pagkakitaan, mga katambay. Ang susunod po, ano po kaya ang susunod naman para mapagkitaan pa, kumita pa ang gobyerno ng bagong Pilipinas, mga katambay? Ano pa kaya ang itatax natin? Ano pa kaya ang ipapataw sa atin mga napakataas na presyo, mga tambay? Yan, nakita nyo po. Ano kaya susunod na itataas pa nila? Yung mga salawal na lang kaya natin na itataas? Nakakalungkot. Dagdag pasanin na naman. Kaya dito, sana nakikita natin nagagamit po ng tama man lang sana yung mga taxes natin, di ba? Hindi nakukurap Di po ba? Kaya lang hindi ganun na nangyayari sa ating bansa Napakarami pong pinapataw, nagtataasan, mga gastusin natin mga Pilipino. Pero hindi worth it. Di ba? Hindi worth it yung taxes mo. Dahil matutuklasan mo, isang damukal na korupsyon, di umano nangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot lang. Kaya tayo po, maghanda-handa tayo. Bagong Pilipinas po tayo ngayon Di ba? Talagang dadanasin po talaga natin ito. Na lahat po ng bago mangyayari po sa atin ngayon, mga katambay. Talagang kailangan natin ngayon maghigpit ng sintron. At talagang kung kumakain pa tayo ng 3 beses, 1 beses na lang ang gawin natin, mga katambay. Dahil sa mga susunod pa yata. At marami pa tayong dadanasing paghihirap, lalo na dito sa mga sinasabing hindi kayang tugunan ng ating bansa, ng ating gobyerno, lalo ang kahirapan at nagtataas ang mga pangangailangan natin, mga katambay. Nakakalungkot lang. At yun nga po, mga katambay, payo ni Kamanong, bago tayo magtapos, payo ni Kamanong, may natitira pa tayong asset na hindi pa po nagiging pribado at hindi pa nakukuha ng mga oligarko sa ating bansa. Ibenta na rin po para po magamit po ng mga politiko. Ibenta na rin po ang Malacanang, ang Senado at ang Kongreso para po mas marami pong silang magamit at mapagawang eskwelahan daw at mga karsada, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagsusubscribe, like, and share. At syempre po sa mga nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay.
Muli po, sa muli. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.